So yan, nakatapos na tayo ng ating lunch dito sa RMS restaurant dito sa Carmona, Cavite. So habang iniintay ko yung aking kasama at ang aking bill dito sa RMS restaurant, pag-usapan po natin dito yung paano ba makapunta talaga sa Espanya at ano ba yung iba pang paraan aside from the Golden Visa program na kung saan ang Pilipino kapag nakabili ka ng property, real property ng real estate na worth 500,000 euro ay ikaw ay magkakaroon na ng pagkakataon na maging isang Spanish citizen. And at the same time, you can maintain your being a Filipino citizen kasi allowed naman sa Espanya na kapag ikaw ay Pilipino, pinapayagan naman nila na ikaw ay maging dual citizen. At tayo naman dito sa Pilipinas ay may tinatawag na dual citizenship law kung saan pwedeng dalawa ang iyong niyayakap na citizenship, lalong-lalo na kung Espanya yan, magkaibigan ng Espanya at Pilipinas. So, may nagtanong din nga kanina habang nagsasalita ako, ano ba seryo ang Golden Visa? Yung Golden Visa ay isang programa ng Espanya na kung saan kapag ikaw ay bumili ng property sa kanila, whether it's an apartment, condominium, house and lot, or any other type of real estate property, na basta wag lang bababa ng 500,000 euro na equivalent siya to almost 30 million pesos. Marami na pong Pilipino ang nag-avail niyan. Isa sa pinakasigat na celebrity ay si Bea Alonzo. Na kapag iyan ay nakabili ka ng property, ikaw ay magkakaroon ng residence card sa Espanya. At hindi lang ikaw makikinabang kundi ang iyong esposa or esposo at ang iyong mga dependent children. At pag after 2 years, you may already file an application for citizenship. At dito, hindi mo kailangan naman mag-stay sa Espanya ng full-time, no? Na 365 days in a year. No? May mga options na kung saan at least once a year magpunta ka sa Espanya. At ang kagandahan dito sa Golden Visa, aside from the fact that you have the chance of becoming a Spanish citizen, pag nandun dito ka sa Pilipinas at nandun yung condo or apartment, pwede mo siyang paupahan. Lalong-lalo na kung napunta ko doon sa mga tourist area na spot, kung saan matataas ang upa sa mga apartment, condominium, or houses. At yung investment mo talaga, no? It's a passive income that for sure, na little less than 5 years time, yung 30 million mo kaya mong bawiin. May return of investment kagad kapag nag-invest ka. So sa amin dito sa CIS Investors Group, marami po kaming ino-offer din ng mga properties, no, sa Madrid, sa Barcelona, sa Alicante at lalong-lalo na sa Mallorca. Itong Mallorca, pag chinek nyo sa Google to, it is almost equivalent as that of Boracay, pero a little better than Boracay. At napakagandang lugar nito at may mabibili nga dito na less than 500,000 euro ang halaga. Meron 350, may 450 at meron din namang 1 million na euro, 2 million euro. So depende sa financial capacity mo kung ano yung pipiliin mo. At kapag nag-invest ka nga dyan, pag umuwi ka sa Pilipinas, pwede mong paupahan yung iyong resort condo, yung iyong bahay. Sa Mallorca, yung Mallorca kasi it's an island like Boracay na talaga naman puntahan ng mga turista, both domestic and international tourists. So pag nag-invest ka dito, definitely ay ikaw ay kikita, magkakaroon ng passive income at may return of investment na little less than 5 years time. Dahil ito itagsaan ng mga turista sa Espanya. No, nanggagaling ang mga turista sa iba't ibang bansa at pati na din sa mga domestic tourists. Okay? So paano kung wala kang ganyang amount? So ano ang pwede mong gawing paraan upang ikaw naman ay maging eligible din to become a Spanish citizen? Isa sa pinakamagandang pangalawang paraan ay mag-apply ka ng digital nomad visa. So pag narinig mo yung nomad, ang ibig sabihin kasi ng nomad ay yung taong parang walang permanenteng lugar kapag siya ay nagtatrabaho. Pwedeng bitbit niya yung computer o yung laptop niya, yung cellphone,
Umupo yan sa Starbucks, sa isang coffee shop, sa isang restaurant, sa isang park, pwedeng sa bahay, pwedeng kung saan he finds it very convenient to work. So, yan yung kahit saan na nga lang, pwede magtrabaho. So, tapos kapag ang kinikita mo ay more than 150,000 pesos per month, ayan, ay pwede ka mag-apply ng digital nomad visa. It's actually not a working visa or an employment-based visa. Pero parang lumalabas dito, parang independent contractor ka. So, ano yung mga example nito? Yung mga nasa information technology, no, nasa social media, lalong-lalo na yung mga vloggers, no? Diba, mga vloggers natin, yung lalo na yung mga active na araw-araw ay nag-upload ng video. Kaya every other day, meron pa nga ako dyan nakita twice a day kung mag-upload ng video. Definitely kumikita ng daan-daang libo yung mga yan. Malakas kumita sa YouTube as a vlogger kung talagang seseryosohin mo. So yung mga vloggers dito sa YouTube and even yung Facebook, na active sa pag-upload ng kanilang mga video, definitely kumikita yan ng more than 100, 200, 300 at may kumikita pa nga ng mga milyong piso per month per month ang usapan dito. Okay, so kayo mga vloggers ay qualified to apply for a digital nomad visa. Dito, meron ako nakikita dito na nakausap ko na din ng personal. Yan, si Mark Gamboa ng Models of Manila. Malakas kumita yan. And then, pwede mag-apply yan ng digital nomad visa. Yan, sila Jake Magno, si Patang Maynila, Toits, no? At yung grupo nila na yan, no? Malalakas kumita yan. And then if you are interested, pwede ka mag-apply ng digital nomad visa without surrendering your Philippine citizenship. Kapag nag-qualify ka after 2 years of stay in Spain, pwede ka na kasi maging Spanish citizen and at the same time Filipino citizen. So ang requirement lang yan, 150,000 income or more per month, and at least for the last 3 months, kinikita mo na yan. So then you may qualify. At ang kagandahan nito, hindi lang ikaw ang pwedeng pumunta sa Espanya, pati asawa mo at lahat ng inyong dependent children. So it's actually a very good type of visa for the Filipinos wanting to stay in Spain and avail of its citizenship program, no, para sa mga Pilipino. And at the same time, pwede mo i-maintain yung PE, a Filipino citizen. So, yan po. If you are interested to invest under the Golden Visa, you may contact me at email address attorneybueno@gmail.com. Kung hindi naman sa Golden Visa at kapos pa ang iyong pondo, pwede ka din namang mag-apply ng Digital Nomad Visa na kung saan kailangan mo ng patunayan. Ikaw ay kumikita ng more than 150,000 pesos per month for the last 3 months. Okay? So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Bueno. Maraming salamat. Yeah!